Good news to sa Lakers, nabubuo na ang chemistry ng team ayon kay Doncic. Nag-viral ang mensahe ni Curry kay Giannis at LA Lakers versus Boston Celtics game preview. Possible final matchup preview. Noong nakipag-trade ang Los Angeles Lakers para kay Luka Doncic at hindi kailangang isakripisyo si Austin Reeves, nabuo nila ang isa sa pinakamalakas na backcourt sa NBA. Sa pagpasok ni Doncic bilang starting shooting guard at si Reeves bilang point guard, nagbigay ang dalawa ng natatanging kombinasyon ng scoring at playmaking para sa Lakers. Bumalik si Austin Reeves sa laro matapos lumiban sa huling dalawang laban ng Lakers dahil sa injury sa kanyang binti. Matapos ang panalo ng team laban sa New York Knicks, nagbigay siya ng komento tungkol sa kung paano nakakaangkop si Luka Doncic sa team. Ang isang bagay na alam ng lahat tungkol kay Luka ay isa siyang killer. Sa dulo ng araw gusto niyang manalo, ani ni Reeves. Matagal ko na siyang napapanood sa liga. Isa sa mga bagay na talagang kinasasabikan ko ay ang makasama siya sa iisang team. Kapag nagkaroon ka ng isang player na tulad niya sa iyong team, alam na ng lahat kung gaano siya kahusay at kung paano niya pinapadali ang laro para sa iba, kaya malaking bagay na makasama siya, dagdag ni Reeves. Pakiramdam ko, maayos ang kanyang pag-angkop, masaya akong makasama siya at hindi ako makapaghintay na patuloy na lumago bilang isang team. Sa pagbabalik ni Reeves sa laro, hindi ito naging isa sa kanyang pinakamahusay na laban matapos makapagtala lamang ng isa sa siyam mula sa field. Ngunit ang nag-iisa niyang basket ay isang mahalagang 3-point shot sa overtime na naging susi sa panalo ng Lakers. Matapos ang panalo laban sa Knicks, opisyal na naitala ni Doncic ang kanyang ika-10 laro bilang isang Laker. Bagamat mabagal ang kanyang simula sa team dahil sa paghahanap ng kanyang ritmo matapos ang calf injury, bumalik ang kanyang shooting sa huling 3 laro. Sa panahong iyon, nakapagtala siya ng 45.8% shooting from the field and 40.5% from 3-point line. Ayon sa StatMuse, ang kanyang pamatay na step-back 3-pointer, isa sa kanyang mga signature moves, ay bumabalik na. Sa overtime laban sa Knicks, nagsimula siya ng 5 sunod na puntos, kabilang ang isang malayong 3-point shot. Matapos ang laro, ibinahagi ni Doncic ang kanyang natutunan tungkol sa kanyang bagong teammates sa maikling panahon na kasama niya sila. Ang chemistry, pakiramdam ko maganda ang samahan ng lahat at iyon ay napakahalaga, ani ni Doncic. Maganda ang connection ng team. Siyempre, may espasyo pa para sa improvement pero sa tingin ko, maayos ang aming samahan. Masaya akong maging bahagi ng team na ito. Sa kanyang unang 10 laro bilang isang Laker, nag-average si Doncic ng 23.8 points, 8.1 rebounds, 8.1 assists, and 1.9 steals with splits of 40% shooting from the field, 30.5% shooting from the 3-point line, and 73.5% shooting from the free throw line. Sa kabilang balita naman, nakamit ng Milwaukee Bucks ang isang malaking panalo laban sa isang kulang sa player na Dallas Mavericks noong Huwebes sa pangunguna ng kanilang star duo. Pinangunahan ni Damian Lillard ang opensa na may 34 na puntos habang si Giannis Antetokounmpo ay hindi rin nagpaiwan na may 32 puntos at 15 rebounds. Bukod sa kanyang kamangha-manghang laro, naabot din ni Antetokounmpo ang isang makasaysayang milestone. Sa kanyang 32 puntos noong Huwebes, umabot siya sa 20,000 career regular season points, kaya't siya ang ika-52 player sa kasaysayan ng NBA na nakagawa nito at ang ika-6 na pinakabatang nakamit ang nasabing milestone. Patuloy na ipinapakita ni Antetokounmpo ang kanyang husay sa halos buong 12 taon na karir niya sa liga. Bilang isang 2-time NBA MVP at isang beses na NBA Finals MVP, naitakda na niya ang kanyang lugar bilang isang future Hall of Famer at isa sa pinakamahusay na international players na naglaro sa NBA. Nagbigay ng reaksyon ang superstar ng Golden State Warriors na si Steph Curry sa makasaysayang tagumpay ni Antetokounmpo at sinabing naabot niya milestone na gamit ang kanyang natatanging kasanayan, ayon sa Milwaukee Journal Sentinel's Jim Owczarski. Ibig sabihin, gusto ng lahat na i-evolve ang kanilang laro, pero kapag isa kang unicorn sa isang bagay, tulad ng kakayahan niyang makarating sa basket at ang kanyang pisikalidad, napaka-espesyal niyan, ani ni Curry. Alam ko maraming nagtatanong, ano ba talaga ang skill ni Giannis? Ang kanyang kasanayan ay ang kakayahang makita ang espasyo, sakupin ito at makarating sa gusto niyang puntahan. Itinuturing na naiiba ito kumpara sa ebolusyon ng laro pero hindi niya kailangang baguhin ang kanyang estilo dahil siya ay elite, ang pinakamahusay sa mundo sa kanyang natatanging kasanayan, dagdag pa ni Curry.
Ganon din naman sa akin pero sa ibang paraan kaya nakakabilib na makita kung gaano siya kaepektibo sa larong ito sa mahabang panahon. Walang duda na isa si Stephen Curry sa pinakamahusay na player sa kasaysayan ng NBA kaya't ang kanyang pagpuri kay Antetokounmpo matapos maabot ang milestone na ito ay isang malaking bagay. Tunay ngang isa si Antetokounmpo sa pinakamahusay na player ng kanyang henerasyon at kinikilala ito ng mga alamat ng laro. Sa huling balita, ang aksyon sa NBA ay magpapatuloy bukas sa isang malaking cross-conference showdown sa TD Garden sa Boston. Tatapusin ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics ang kanilang dalawang larong regular season series. Tinalo ng Lakers ang Celtics noong Enero sa isang dominanteng panalo. Makakaganti kaya ang Celtics sa harap ng kanilang home crowd? Hindi mapigilan ang Los Angeles Lakers nitong mga nakaraang linggo kung saan patuloy nilang ipinapakita ang kanilang husay sa magkabilang dulo ng court. Natapos ng Lakers ang kanilang home games nung Biyernes kung saan tinalo nila ang New York Knicks sa overtime. Pinilit ng Los Angeles ang New York na mag-struggle sa opensa at pinababa ang kanilang shooting efficiency. Nagpakitang gilas si Luka Doncic sa laban kontra Knicks, nagtala ng impresibong performance. Samantala si LeBron James ay muling naging leader sa opensa at depensa. Hindi nakapaglaro sina Rui Hachimura at Markieff Morris na parehong hindi pa sigurado kung makakalaro bukas sa TD Garden. Hawak ng Lakers ang mataas na pwesto sa Western Conference at patuloy nilang ipinapakita ang kanilang matibay na depensa mula nang matapos ang All-Star break. Samantala, ang Boston Celtics ay nasa magandang forma rin at patuloy na lumalaban sa Eastern Conference. Panalo sila sa kanilang huling 3 laro kung saan tinalo nila ang malalakas na kalaban. Noong Biyernes, ipinakita ng Celtics ang kanilang solidong opensa at depensa laban sa Philadelphia Sixers. Pinababa nila ang shooting percentage ng kalaban habang pinanatili ang kanilang matibay na ball movement at efficiency. Nagpakitang gilas si Jason Tatum sa laban habang nag-ambag din ng mahalagang puntos at assists ang ibang players mula sa bench. Hindi nakapaglaro sina Jaylen Brown, Drew Holiday, Al Horford at Kristaps Porzingis. Ngunit may posibilidad silang bumalik para sa laban kontra Lakers. Ang Celtics ay patuloy na nagpapakita ng mahusay na opensa simula ng All-Star break. Ngunit kailangan nilang pagbutihin ang kanilang depensa laban sa isang Lakers team na nasa magandang forma. Maganda ang ipinapakita ng Lakers mula nang dumating si Luka Doncic bagamat manipis ang kanilang lineup sa sentro at malaki ang inaasahan sa opensa mula kina Luka at LeBron. Alam nila kung paano patakbuhin ang kanilang laro. Higit sa lahat, napakahigpit ng kanilang depensa nitong mga nakaraang linggo. Sa kanilang huling mga laban, pinigilan ng Lakers ang kanilang mga kalaban sa mataas na shooting efficiency mula sa 3-point line. Ito ang dahilan kung bakit maaaring mapanatili nilang dikit ang laban kontra Celtics na isang malakas na 3-point shooting team. Noong Enero, sumablay ang Celtics sa kanilang mga shots sa labas laban sa Lakers, ngunit nangyari ito bago ang malaking pagbabago sa lineup ng Los Angeles. Ang pagtatanggol sa 3-point line ng Boston ay magiging mahalaga sa laban na ito. Matibay ang depensa ng Celtics ngunit maaaring mahirapan silang pigilan sina Luka at LeBron. Ano ang masasabi nyo sa laban nila bukas mga kaibigan?